Mahilig ka ba gumamit ng mga makabagong teknolohiya? At para mas partikular, ang tinutukoy ko ay ang AI na nauuso ngayon. Isipin mo ang isang mundo kung saan ang mga teknolohiya ay hindi lamang sumusunod sa utos, kundi nag-iisip, natututo at umaangkop tulad ng tao. Ito ang kakayahan at potensyal ng artificial intelligence. Ako nga pala si Lestat, kasama ko ngayon si Nelo, si Kix at si James. Kami nga pala mga nagpa-podcast sa NTC School. Pag-uusapan namin ngayon is yung pag-udlan ng artificial intelligence at ethical na issue sa paggamit nito. Sa kasalukuyang panahon, mas pinag-unlad pa ang AI dahil gaya ng mga tao, nag-iisip at na kaya na rin gawin yung mga ginagawa ng tao. Oo, so din kasi parang yung AI ngayon, parang sila na yung next na papalit sa atin eh. Sobrang upgraded na nila. Meron nga ako nakita ata sa social media na gumagalaw na AI, nagsasalita pa siya. Talagang gaya niya yung tao. Pag gumagawa siya ng house chores, ganun. Unti na lang talaga, ulo na sa kanila balat para magbuong tao na. Oo nga. AI nga minsan nakakatulong din sa estudyante eh. Diba? Tulad ng mga ChatGPT. Oo, so yung mga ganun naman, talagang natutulungan tayo ng AI. Lalo na sa mga gawain Tsaka pagdating sa trabaho, nakakatulong ang AI ngayon dahil napapadali ng AI yung trabaho ng mga tao. No, gaya ng minsan nagagamit sa pagmanupaktura ng mga produkto, yung mga pwedeng gumamit ng robot para mas mapabilis yung pag-production ng isang produkto at may benta sa mas lalong mapabilis yung like yung gawain ng kumpara sa tao na... Sa akin naman, ano yung ethical na issue nito? Like yung Para sa akin, ang ethical na issue pagdating sa trabaho. Madami kasing tao na nawawalan ng trabaho dahil sa pag-unlad ng AI. Na natatanggalan sila ng trabaho dahil yung trabaho na dapat na gagawin nila is AI na yung gumagawa. Pre, ang daming magiging unemployed niyan, pre, kung sakaling mas tuloy-tuloy na pag-unlad ng AI. Maraming mga mamamayan sa atin or kahit sa ibang bansa, mas maraming mawawala. Bababa yung employment rate sa isang bansa, Oo, kasi mapapalitan na ng AI. Dahil sa pag-unlad ng AI. Oo. Tsaka isa pa nun, yung pag gumamit ka ng AI, yung parang, seguridad ng, data mo. Kasi pag gumamit ka, pwedeng manakawan ka ng data, ganun. Information, ganun. Nakuha ng iba yung information mo. Ano ba yun, yung gagayahin yung image mo, mayroong ganun, pre. Yung ine-edit sa AI, yung magiging kamukha mo. Kaya na din kasi ng AI na gayahin yung tao. Na yung postura nun, yung mukha. Tapos, yung kasi sa AI is mas pinaunlad kasi nila lalo. Kaya madaming tao din ang naapektuhan din na ito. Siguro dahil din siguro sa pag-unlad ng AI. Para mas lalong napapadali yung mga, di ba kunyari, mga trabador. Total, may AI naman na parang masyado sila nakadepende dun. Na inaabuso nila yung AI eh. Kaya parang... Katulad ng mga estudyante, pre, di ba? Sa sobrang daming pwedeng gawin sa AI, yun na lang lagi yung ginagamit. Sa tingin niyo, pre, ano yung tamang paggamit ng AI? Siguro sa tingin ko, kailangan lang talaga siya ng responsableng layunin. Diba, James? Kasi sa sobrang daming pwedeng gawin sa AI, kailangan din nating isipin yung mga yung mga paggamit sa AI, kailangan responsable tayo doon. Dapat din natin abusuhin kasi pag inabuso, doon na nagiging... dapat alam pa rin natin yung limitasyon natin sa paggamit nito. May mga tao talaga yung mapangas, ginagamit talaga paggamit sa masama. Kapag mga ganun talagang tao nagiging na lang, tamad yung tao pag lagpas na sa limitasyon paggamit ng AI. Dahil sa patuloy na pag-unlad niya ito. So, ito, kung may nagustuhan kayong sa mga sinabi namin, huwag kayong mahiya na magbigay opinion sa comment section. Sabihin nyo lang lahat ng mga gusto nyo sabihin, valid naman lahat ng opinion nyo.
Dahil ang bawat opinion nyo is makakatulong para mabigyan ng informasyon yung iba. At hanggang doon na lang po, magpapaalam na po kami. Muli ako po si Janela Malay. Ako si Lestat. Ako si Wes Bernuyat. James Brian Margo. Hanggang dito na lamang po. Paalam.